Hindi ko akalaing darating ang panahon na siya ang magiging unang karanasan ko pagdating sa kama. Ang babaeng kinakasama ngayon ng sarili kong kuya. Dear Miss Love, ako po si David, 20 years old at kasalukuyang nag-aaral ng kolehiyo. Tahimik lang ang buhay ko noon. Bahay, eskwela, at paminsan-minsan na pagtambay kasama ang mga kaibigan. Simula kasi nang mawala ang mga magulang namin, ang kuya ko nang si Benedict ang siyang tumayong haligi ng pamilya. Seaman si Kuya Benedict, madalas na nasa barko, buwan kong mawala sa Pilipinas. Dahil doon, ako ang naiiwang mag-isa sa bahay namin sa tuwing sumasampa siya ng barko. Nagbago lamang ang lahat nang ipakilala niya sa akin ang bagong babae sa buhay niya. Siya, si Ate Donna. Ilang buwan pa lamang sila na magkasintahan at ngayon nga napagpasyahan agad nilang magsama sa iisang bubong. Nung unang beses ko siyang makita, hindi ko naiwasang mapatingin dito ng matagal. Maputi siyang babae. Mahaba rin ang buhok niya at lagi itong nakangiti. Hindi ko maikakaila na maganda siya kahit na nasa late 30s na. David, siya nga palang Ate Donna mo. Sabi ni Kuya Benedict habang nakangiti ito. Siya ang makakasama natin dito sa bahay. Medyo nailang pa ako nung una. Hindi naman sa ayaw ko sa kanya. Pero hindi pa ako sanay na may ibang babae sa bahay bukod sa nanay namin noon. Hi David, bati ni Donna sa akin. Marami na akong kwento na narinig tungkol sa iyo. Anya, napakalambing ng boses niya. Magandang hapon po. Sagot ko naman. Ngumiti siya ng mas malawak. Po? Naku yan, tanda ko namang pakinggan. Pabirong sabi niya. Napakamot na lang ako ng ulo ko. Pasensya na. Donna na lang, para naman hindi ako mukhang matanda. Tumawa si kuya. Ganyan talaga yan David, masanay ka na, mapagbiro. Sabi niya. At tama nga siya. Sa mga sumunod na araw, unti-unti kong nakilala si Donna. Mabait to, marunong sa gawaing bahay, at siya na nga rin halos ang gumagawa ng lahat. Nagluluto, naglilinis, pati ng paglalaba. Para bang matagal na namin siyang kasama sa bahay. Minsan habang kumakain kami ng hapunan, bigla niyang tinanong ako. Siya nga pala David, may girlfriend ka na ba? Muntik pa nga akong mabalookan ng kanin. Wala pa. Sagot ko habang umiinom ng tubig. Talaga? Sabi niya habang nakatingin sa akin na parang nangaasar. Gwapo ka naman ah. Donna, wag mo nang inaasar yung kapatid ko. Sabi naman ni kuya habang natatawa. Hindi ah, totoo naman Ben eh. Gwapo kaya ang kapatid mo? Sagot niya. Simula noon, napansin kong mahilig talagang magbiro si Ate Donna. Pero hindi yung bastos na mga biro. Para bang natural lang sa kanya ang pagiging pilya. Minsan nga, habang nag-aaral ako sa may sala, dumaan siya galing sa kusina. Oh, nag-aaral ka pa rin? Tanong niya. Opo, oo. Napangiti siya. Good boy ah. Ewan ko kung bakit pero parang may kakaibang pakiramdam akong nararamdaman kapag ganoon ang tono ng boses niya. Malumanay na malambing. Siguro hindi lang ako sanay. Lumipas ang ilang buwan, Miss Love. Dumating yung araw na kailangan na ulit sumampa ni Kuya Benedict sa barko. Maaga kaming nagising noon para ihatid siya. Paano David? Sabi ni Kuya habang inaayos ang bag niya at maleta. Ikaw na munang bahala dito sa bahay. Oo naman Kuya, lagi naman eh. Tumingin siya kay Donna. At Donna, alagaan mong kapatid ko ha? Bata pa yan, ikaw nang bahala. Natawa si Ate Donna. Parang hindi naman na bata. Napakamot naman ako ng ulo ko. Babalik ako pagkatapos ng kontrata ko. Sabi ni Kuya, total 6 na buwan lang naman.
Nagyakap na ang dalawa bago to umalis. At pagkatapos nun, biglang naging tahimik ang bahay. Dati, kahit papaano may ingay dahil kay kuya. Ngayon na kaming dalawa na lang ang natitira, tila napakatahimik. Sa unang araw, okay naman ang lahat. Pareho kaming busy, parehong maraming ginagawa. Ako sa school, siya naman sa bahay. Pero napapansin ko rin na mas naging madaldal na si Donna kapag kami na lang dalawa ang magkasama. Isang gabi, habang nanunood ako ng TV sa sala, umupo siya sa kabilang dulo ng sofa. "Nanunood ka ng ganyan?" tanong niya. "Oo." Napakaseryoso niya na. Bigla niyang kinuha ang remote at pinalitan ng channel. Napili niya ang isang comedy show. "Mas maganda to," sabi niya. Napatawa ko. "Mahilig ka talaga sa comedy, no?" "Siyempre, ayoko naman maging boring ang buhay dito, no?" Habang nanunood kami, napansin kong paminsan-minsan ay tumatawa siya habang bahagyang hinahampas ang braso ko. Hindi ko alam kung bakit, pero tuwing nangyayari iyon, parang mas lalo kong naiilang. Siguro dahil hindi ako sanay sa ganung closeness. Isang hapon naman, umuwi ako galing sa eskwela. Nadatnan ko siyang nagluluto sa kusina. "David, naku saktong-sakto, tikman mo nga tong niluto ko." Inabot niya sa akin ang kutsara. Pagkatapos kong tikman, sinabi ko na sakto lang. "Talaga?" Lumapit siya sa akin. "Masarap ang luto ko, no?" At doon ko napansin kung gaano kami kalapit sa isa't isa. Halos magkadikit na kasi ang mga balikat namin. Bigla tuloy akong nailang kaya napaatras ako ng kaunti. "Napakingiti lang to." "Bakit parang kinakabahan ka?" "Hindi naman." Sigurado ka ba?" Hindi ko alam kung biro lang ba yon o may ibang ibig sabihin. Pero isang bagay ang sigurado ko. Habang tumatagal na kaming dalawa lang ang magkasama sa bahay, mas nakikilala ko si Ate Donna. Hindi lang siya maganda at mabait. May kakaiba rin siyang aura. Yung tipong madaling lapitan pero napakahirap intindihin. Minsan kasi parang ate ko siya. Minsan naman parang kaibigan. At minsan hindi ko maipaliwanag. Isang gabi, habang nagliligpit kami ng mga pinagkainan, bigla niyang sinabi ang isang bagay na hindi ko inaasahan. "David," biglang sabi niya, "tingin mo ba masama akong babae?" Napatingin ako bigla sa kanya. "Bakit mo naman nasabi yan?" Saglit siyang natahimik bago ngumiti. "Wala lang, naisip ko lang." Hindi ko alam kung bakit pero parang may lungkot ang mga mata niya. At doon ko unang naisip na baka marami pa akong hindi alam tungkol sa babaeng kinakasama ng kuya ko. At hindi ko rin alam na sa mga sumunod na araw, may mangyayaring karanasan sa pagitan naming dalawa na hindi ko makakalimutan. Sabado noon at wala akong pasok. Halos buong hapon akong nasa covered court ng barangay para maglaro ng basketball kasama ang mga kaibigan ko. Pagdating ng 6:00 ng gabi, tsaka lang ako nakauwi sa bahay. Pagpasok ko pa lang sa gate, ramdam ko na agad ang pagod. Basang-basa ng pawis ang t-shirt ko at medyo hingal pa ako. Pagkabukas ko ng pinto ng bahay, agad kong napansin si Ate Donna sa may sala. Nakaupo siya sa may sopa habang may hawak na baso at isang bote ng alak sa mesa. Napatingin siya sa akin mula ulo hanggang paa. Parang matagal bago siya nagsalita. "Grabe, mukhang todo laro ah," sabi niya habang nakangiti. Napakamot ako sa ulo ko. "Nag-basketball lang ate," sagot ko. Napansin ko rin na parang matagal siyang nakatingin sa akin, lalo na sa mukha kong pawisan. "Pawis na pawis ka," sabi niya. Tapos napansin ko ang hawak niyang bote. "Oh, umiinom ka pala," sabi ko. Tumango siya habang tinaas ng bahagya ang baso. "Oo, pantanggal lang ng inip." Ngumiti siya ng pilya. "Gusto mo ba akong samahan?" Natawa ko ng bahagya.
Maliligo lang muna ako. Okay, sige. Hintayin kita. Sagot niya. Umakyat ako agad sa kwarto para maligo. Ramdam ko ang lamig ng tubig sa katawan ko habang hinuhugasan ng pawis at alikabok galing sa laro. Habang naliligo ako, hindi ko maiwasang maalala ang tingin ni Donna kanina. Hindi ko alam kung bakit pero parang may kakaiba sa paraan ng pagtingin niya. Pagkatapos kong magbihis ng malinis na t-shirt at short, bumaba ako ulit sa sala. Nandun pa rin siya sa may sofa. May 2 ng baso sa may mesa. Oh, bilis mo ha, sabi niya. Umupo ako sa kabilang dulo ng sofa. Hindi naman ako sanay uminom, sabi ko. Okay lang yan, konti lang naman eh. Binuhusan niya ako ng kaunti sa baso. Ang boring kasi ngayon dito sa bahay, sabi niya. Napakatahimik talaga dito kapag wala si kuya. Sabi ko dito. Oo nga eh, sabi niya habang nakatingin sa baso niya. Sandali kaming natahimik. Pagkatapos ay siya ang unang nagsalita ulit. So, kumusta naman ang college life mo? Tanong niya. Okay naman, medyo mahirap lang talaga minsan. Anong course mo nga ulit? Business management. Sabi niya habang tumatango-tango. Maganda yan. Uminom siya ng kaunti sa baso. Napansin ko parang mas nagiging relax ang kanyang kilos habang tumatagal. Alam mo, sabi niya pagkatapos ng ilang sandali, buti na lang nandito ka. Bakit naman? Kasi kung hindi, baka mabaliw ako sa katamikan ng bahay niyo. Natawa ko. Hindi ka ba sanay mag-isa? Saglit siyang natahimik bago sumagot. Sanay ako pero dito sa Pinas iba. Malungkot. Napansin kong parang nagbago ang tono ng boses niya. Mas mababa at mas seryoso. David, sabi niya bigla. Alam mo bang may anak na ako? Oo, nabanggit na yun ni kuya dati. Tumango siya. Lalaki, 11 taong gulang na ngayon. Nasan siya? Saglit siyang tumingin sa malayo bago sumagot. Nasa poder ng tatay niya. Napakunot ang noo ko. Hindi siya sumama sa'yo? Umiling siya. Hindi eh. Tinungga niya ulit ang baso. Parang mas mabigat ng aura niya ngayon kumpara kanina. Alam mo, dati akong OFW. Talaga? Oo, sa Middle East ako nagtrabaho. Nagulat ako. Hindi ko alam yan ha. Ngumiti siya ng mapait. Ilang taon akong nagtrabaho doon. Hindi ko nga nakita ang paglaki ng anak ko. Alam mo kung bakit? Umiling ako. Kasi para sa kanila yung ginagawa ko. Para sa pamilya ko. Huminga siya ng malalim bago nagpatuloy. Pinag-aral ko ang anak ko. Tinulungan ko ang pamilya ng asawa ko. Halos lahat ng kinikita ko pinapadala ko sa kanila. Tahimik lang akong nakikinig. Akala ko okay ng lahat. Sabi niya. Akala ko maayos ang buhay namin. Sandali siyang tumawa. Pero hindi yon masayang tawa. Tas nalaman ko na lang. Niloloko pala ako ng asawa ko. Napatingin ako nun sa kanya. Seryoso? Tumango siya. At alam mo kung anong mas masakit pa? Sabi niya habang nakatingin na siya sa mesa. Alam pala ng pamilya niya. Pinagtatakpan lang nila. Napapailing siya habang napapangiti ng mapait. Habang ako nagtatrabaho sa ibang bansa para sa kanila. Sila naman tinatago ang kalokohan ng asawa ko. Grabe naman, sabi ko. Galit na galit ako noon. Sabi pa niya. Hindi na ako bumalik sa abroad pagkatapos noon. Nakipaghiwalay ako sa kanya. Pero napansin ko ang biglang naging malungkot ang mukha niya. Ang anak ko, ayaw sumama sa akin. Parang biglang naging tahimik ang buong sala. Mas gusto niyang manatili sa tatay niya. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Kaya minsan, sabi niya habang nakangiti ng pilit, kapag nakikita mo akong tumatawa o nagbibiro, hindi ibig sabihin noon masaya talaga ako.
Doon ko na-realize, Miss Love, sa likod ng pagiging mapagbiro at pilya ni Ate Donna, may malalim pala siyang lungkot na daladala. Saglit kaming natahimik. Pagkatapos ay uminom siya ulit. Mukhang tinatamaan na siya ng alak. Bigla siyang tumingin sa akin. David. Oh, ngumiti siya ulit. Yung pilyang ngiti na niya na nakasanayan ko. Tanong ko lang ha, ano yun? Medyo lumapit siya ng kaunti habang nakatingin ng diretso sa mga mata ko. Ikaw ba? Saglit siyang tumawa. May karanasan ka na ba sa babae? Para akong biglang natulala sa tanong niya. Ano? Tumawa siya ng marahan. Grabe ka naman. Napakasimple lang ng tanong ko. Hindi ko alam kung saan ako titingin. Wala pa nga eh. Sagot ko rin sa wakas. Talaga? Tumango-tango ako. Ngumiti siya ng malawak. Interesting. Napakamo tuloy ako sa ulo ko. Bakit mo naman naitanong yan? Sumandal siya sa may sofa habang nakangiti. Wala lang. Saglit siyang tumingin sa akin mula ulo hanggang paa. Curious lang ako. At sa paraan ng pagtingin niya sa akin ng mga sandaling yun, hindi ko maiwasang maramdaman na parang may ibang ibig sabihin ang tanong niya. Pero alam mo, mahirap ang walang alam, lalo na't college ka na. Sabi niya habang iniikot-ikot ang baso sa kamay niya. Baka iwan ka pa ng girlfriend mo niyan kapag nagkataon, kasi wala kang alam. Napakamot ako sa ulo ko. Yun nga ang problema ko eh. Sagot ko. Natatakot akong manlikaw. Napakunot ang noo niya. At bakit ka naman matatakot? Baka mabasted ako eh. Napahagalpak siya ng tawa, Miss Love. Sus, David, sabi niya habang hinampas ng mahina ang braso ko. Sa laki ng katawan mo na yan, ganyan ka katorpe? Napangiti na lang ako nang nahihiya. Hindi naman kasi ako sanay. Tinitigan niya ako mula ulo hanggang paa. Ngayon alam ko na, sabi niya habang nakangisi. Magkapatid nga kayo ng kuya mo. Napatingin ako sa kanya. Bakit? Pareho kayong torpe eh. Natawa siya ng bahagya. Talaga ba? Oo. Alam mo bang ako pa ang naunang magbigay ng mali siya sa kuya mo? Napatigil ako. Ano? Tumawa siya ulit habang umiinom ng kaunti sa baso. Kung hindi ako ang unang kumilos noon, baka hanggang ngayon wala pa rin nangyayari sa amin. Ganun siya katorpe. Mas torpe pa sa'yo. Sagot niya habang nakangiti. Paano nangyari? Sumandal siya sa may sofa habang nakatingin sa kisame na parang may inaalala. Alam mo, matagal na kaming magka-chat ng kuya mo. Matagal na rin kaming nakikita-kita. Sabi niya, pero puro lang siya tingin. Hindi siya marunong gumawa ng move. Napangiti siya habang nagkakwento. Kaya isang araw, ako nang lumapit sa kanya. Talaga? Tumango siya. Oo, at kung hindi ko ginawa yon, baka hanggang ngayon magkaibigan pa rin kami. Nagtititigan, nagpapakiramdaman. Napailing ako habang natatawa. Ang tapang mo naman. Ngumiti siya ng pilya. David, minsan kailangan mo talagang maging matapang. Kung gusto mong makuha yung gusto mo. Tahimik kaming dalawa sandali. Pagkatapos ay sinabi niya ulit, David, kapag dumating ang tamang babae sa buhay mo, huwag kang matakot. Tandaan mo yan. Tumango lang ako. Medyo umiikot na rin ang ulo ko dahil sa alak. Kahit konti lang naman ang nainom ko. Maya-maya pa ay nagpaalam na siya. O siya, sige na, matulog na tayo. Sabi niya habang tumatayo. Tumango naman ako. Good night, Ate Donna. Good night, David. Pumunta na kami sa kanya-kanya naming silid. Nahiga na ako sa kama ko pero hindi ako makatulog agad. Paulit-ulit sa isip ko ang mga sinasabi niya kanina. Yung mga biro niya, yung mga tingin niya, at yung tanong niya kung may karanasan na ba ako sa isang babae.
Napapabuntong hininga talaga ako. Lumipas pa ang halos 1 oras, pero gising na gising pa rin ako. Tumingin ako sa cellphone ko. Mag-aalas 12 na pala ng gabi. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko noon. Pero bigla akong bumangon mula sa kama. Lumabas ako ng kwarto at naglakad papunta sa kabilang pinto ng hallway. Ang kwarto ni Donna. Huminga muna ako ng malalim bago kumatok. Ilang sandali lang bumukas ang pinto. At doon ako napatulala. Kagagaling lang ni Ate Donna sa pagligo. Basang-basa pa ang buhok niya at nakasuot siya ng simpleng night dress. Mukhang nagulat din siya nang makita niya ako. "Oh," sabi niya habang nakataas ang kilay. "Natulala ka na." Napakamot ako sa ulo ko. Sorry." Ngumiti siya ng pilya. "May kailangan ka?" Tumango ako. "Oo eh." Binuksan niya pa ng kaunti ang pinto. "Ano yun?" Sandali akong nag-isip bago nagsalita. "Gusto kong magkaroon ng unang karanasan." Napakunot bigla ang noo niya. "Ha?" Hindi yung iniisip mo agad." Dagdag ko agad habang namumula ang mukha ko. Tumawa siya. "Kalma ka lang." Huminga ako ng malalim. "Gusto ko lang mawala yung kaba ko," sabi ko. "Yung parang nanginginig ako kapag naiisip ko na mandiligaw ako o lalapit na ako sa babae." Tumingin siya sa akin ng matagal. "Kaya mo ba akong tulungan, Donna?" Napayuko ako. "Hindi mo naman siguro ako pagtatawanan, no?" Natahimik pa siya sandali. Pagkatapos ay ngumiti. "Ang kulit mo talaga, David." Napakamot ulit ako sa ulo ko. "Pasensya ka na." Sumandal siya sa pintuan habang nakangiti. "Alam mo ba kung gaano ka ka-innocent?" Hindi ko alam kung compliment ba yun o insulto. Tumawa siya. "Relax ka lang." Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. "Sigurado ka ba sa gusto mo?" Tumango ako. "Oo, gusto ko lang matuto." Ngumiti siya ng bahagya. "Grabe ah, parang teacher lang ang peg ko dito ah." Napangiti rin ako. "Sabi mo nga kanina, minsan kailangan ding maging matapang." Napailing siya habang natatawa. "At ginamit mo pa talaga yan laban sa akin." Sandali siyang nag-isip, pagkatapos ay bumuntong hininga. "Sige na nga. Pero isang bagay muna." "Ano yun?" "Walang sisihan ah." "Deal." At ngumiti siya. Pagkatapos ay umatras siya ng kaunti at binuksan ng mas maluwag ang pinto. "Halika muna dito." Medyo kinakabahan akong pumasok sa kwarto niya. Tahimik ang paligid. Maririnig lang yung mahihinang kuliglig sa labas. Umupo siya sa gilid ng kama habang nakatingin sa akin. "So, ano ba talagang gusto mong matutunan, David?" Tanong niya. Hindi ko agad siya nasagot. Napakamot na naman ako sa ulo ko. Napapailing siya habang natatawa. "Grabe, ang torpe mo talaga." "Sinabi ko naman na kasi sa'yo eh." "Halika na nga dito," sabi niya habang inaabot ang kamay ko. Nagulat ako pero lumapit ako. Barahan niyang hinawakan ng kamay ko. "Relax, yun ang una mong gagawin," sabi niya. Hindi ko alam kung bakit pero biglang bumilis ang tibok ng puso ko. "Ganito," sabi niya. "Kapag may gusto kang babae, huwag kang matakot lumapit. Napakasimple lang, di ba?" Napatingin ako sa kanya. "Ganun ba talaga kadali yun?" Ngumiti siya. "Oo naman." Tapos saglit kaming nagkatitikan. At ang mga sandaling yun, Miss Love, may kakaibang tensyon sa pagitan naming dalawa. Hindi ko alam kung sino ang unang kumilos noon. Basta ang alam ko, hinalikan niya ako at tumugon ako. "Gayahin mo lang ako. Lahat ang gagawin ko para mabilis kang matuto." Hindi ko makakalimutan ang gabing iyon, Miss Love. Isang karanasan na si Ate Donna ang nagparana sa akin. Nang gabing iyon, sa katahimikan ng gabi habang wala si Kuya, may nangyari sa pagitan naming dalawa na hindi ko kailanman makakalimutan.
Lumipas ang mga buwan pagkatapos ng gabing yun. At sa totoo lang, isang beses lang talaga nangyari yun sa pagitan namin ni Ate Donna. Hindi na yun naulit pa. Tama na raw ang isa. At baka raw mamihasa ako. Baka mamaya magalit ng kuya. Pagkatapos ng gabing yun, parang walang nagbago sa amin. Bumalik kami sa dati. At naging magkaibigan pa nga kami. Yung tipong close na close. Minsan nagbibiruan pa rin kami sa sala. Sabay kaming kumakain, sabay nanonood ng TV. Pero pareho naming alam na hanggang doon na lamang yun. At itatago namin ang lihim sa pagitan lang naming dalawa. Isang lihim na hindi kailanman dapat malaman ng kuya ko. Hindi na rin namin pinag-usapan yun. Parang tahimik lang naming napagkasunduan na iwanan na yun sa nakaraan. Habang tumatagal, naging mas busy ako sa school. 4th year college na ako noon kaya mas marami ng requirements at projects. Hanggang sa dumating ang araw na may gustong-gusto akong ikuwento kay Ate Donna. Hapon noon, nang umuwi ako galing sa school. Nadatnan ko siya sa kusina na nagluluto. Ano yan? Mukhang masarap ba? Sabi ko habang sinisilip ang kaldero. Sinigang, favorite ng kuya mo. Gumiti ako. May sasabihin pala ako sa'yo, Donna. Napatingin siya sa akin. Ano yun? Hindi ko napigilang mapangiti. May girlfriend na ako. Sandaling natahimik si Donna. Pagkatapos ay bigla siyang napangiti ng malawak. Talaga? Tumango ako. Oo naman. Nilapag niya ang sandok at lumapit sa akin. Wow ha? Sabi niya habang bahagyang hinahampas ang balikat ko. Hindi na pala torpe ang batang to. Napakamot ako sa ulo. Medyo. Ano naman pangalan? Angela. Maganda ba? Oo naman. Napailing siya habang nakangiti. Ang katawan, maganda ba? Oo naman. Pipili ba ako ng hindi? Tingnan mo nga naman Sabi ko sa iyo huwag kang matatakot. Totoo nga ang sinabi mo. Sagot ko. Masaya si Donna para sa akin. Kitang-kita ko yun sa mga mata niya. Lumipas pa ang ilang linggo, dumating yung araw na pinakahihintay niya. Ang pag-uwi ng kuya ko mula sa barko. Maaga pa lang ay abala na si Donna sa bahay. Naglilinis, nagluluto, at kung ano-ano pa. Halatang excited siya sa pag-uwi ni kuya. Bandang hapon, dumating si Kuya Benedict. Pagpasok pa lang niya ng bahay, ay agad na silang nagyakapan at naghalikan. Miss na kita, sabi ni kuya. Miss na miss din kita, sagot naman ni Donna. Natawa pa nga ako habang pinapanood sila. Uy, nandito pa ako sabi ko. Lumapit si kuya sa akin at tinapik ang balikat ko. Kumusta David? Ayos lang. Kinagabihan, may balak din akong ipakilala. Bandang 7:00 noon ng gabi, dumating si Angela sa bahay. Kuya, ito yung sinasabi ko, girlfriend ko. Ngumiti si Angela. Magandang gabi po. Magandang gabi rin, sagot ni kuya. Masaya ring tinanggap ni Donna si Angela. Ang ganda mo naman, sabi ni Donna habang nakangiti. Salamat po. Habang kumakain kami ng hapunan, puro kwentuhan lang ang nangyari. Napakasaya ng gabing yun. Bandang 8:30, nagpaalam sana o magpapaalam na sana si Angela na umuwi na. Pero agad siyang pinigilan ni Donna. Ano ka ba? Dito ka na matulog. Sabi niya. Po? Gabi na kasi baka mamaya mapahama ka pa sa labas. Napatingin si Angela sa akin noon. Sige na, may extra room naman sabi pa ni Donna. Sa huli pumayag din si Angela. Bandang 9:00, nagpaalam na si kuya na papasok na sila ni Donna sa kwarto. Ako at si Angela ay naiwan muna sa sala. Habang nagkukwentuhan kami, biglang may narinig kaming ingay mula sa kabilang silid. May hinang tawanan na parang nagkukulitan. Alam ko namang miss nilang isa't isa. Hanggang sa maya-maya, tumahimik ng paligid at kakaibang ingay na ang narinig namin. Napatingin ako nun sa kisame. Napailing ako ng bahagya.
Bigla ako nakaramdam ng init. Kilala ko si Donna at alam kong sinasadya niya yun. Binibigyan ako ng dahilan para gawin ko rin yun kay Angela. Napatingin sa akin si Angela. Okay lang ba sila? Napangiti ako ng kaunti. Oo, wag mo silang intindihin. Pero sa loob-loob ko, kinakabahan na ako. Parang gusto niyang ipaalala sa akin ng isang bagay. Parang gustong malaman ni Donna kung epektibo ba ang isang gabi niyang pagtuturo sa akin noon. Napangiti ako ng bahagya. Pagkatapos ay tumingin ako kay Angela. Angela, sabi ko. Tara sa kwarto ko. Namula siya ng bahagya. Ha? Mag-uusap lang tayo. Sabi ko habang nakangiti. Saglit siyang nag-isip. Pagkatapos ay tumango. Okay, sige. Pumasok kami sa kwarto ko. Tahimik ang paligid. Doon kami nag-usap ng mas matagal. At ng gabing yon, sa wakas, nawala na rin ang kaba at takot na matagal kong dinadala. Nung alikan ko si Angela, medyo nangangatog pa ako noon, pero kayang-kaya ko na. At lahat ng natutunan ko kay Donna, ginawa ko kay Angela. Hanggang sa paglipas ng panahon, mas naging totoo ang relasyon namin ni Angela. At alam kong mas naging handa na ako sa mga susunod na hakbang sa buhay ko. Kinabukasan nga noon, habang nag-almusal kami, ilapitan ko si Donna sa kusina. Donna. Umiti ako. Salamat ah. Napataas ang kilay niya. Para saan? Sa lahat. Sandali siyang tumingin sa akin. Pagkatapos ay napangiti rin siya. Congratulations, sabi niya habang marahang tinatapik ang balikat ko. Hindi ka na torpe, David. Natawa ko sa sinabi niya. At ang mga sandali yun, Miss Love, naging tuluyan nang naging maayos ang lahat. At pagkalipas nga ng ilang buwan, may isa pang magandang balita ang dumating sa pamilya namin. Isang umaga, excited na lumapit si kuya sa akin. David, sabi niya, may sasabihin ako. Ano yun kuya? Ngumiti siya ng malaki. Magiging tatay na ako. Nagulat talaga ako noon. Talaga? Tumango siya. Oo, buntis na si Donna. Hindi ko napigilang mapangiti. Sa wakas, nagkaroon din ng anak ang kuya ko sa edad na 41. At nang makita ko si Donna sa sala, nakangiti rin siya habang hinahaplos ang tiyan niya. Nang mga sandaling yun, naisip ko, minsan, may mga bagay sa buhay na mas mabuting manatili na lang sa nakaraan. Dahil ang mahalaga, sa huli, naging masaya ang lahat. Hanggang dito na lamang po ang aking istorya. Muli, ako po si David.